doon ay wala na. Alam ko na yan. Baka lagi kayo ang sasagot, may hindi naman premyo dito. May nagsasagot na hindi. Wala matutulog. Dapat umuya na lang ng muya para walang pipikit. Kasi pagka may pumikit, tatawagin ko. Pag di nakasagot, anong gagawin? Sasayaw, kakanta. Sasayaw na lang po. Ha? Sasayaw na lang. Sasayaw na lang. Sino kakanta? Sige, ikaw yun naman pala. So yun po, simulan natin sa lahat po ba may asawa o may mga naghahanap po ng asawa dyan? Opo. Paano po, byuda na po ako? So yan, hindi ko alam kung ano ang dahilan ni ate, kung bakit ayaw na daw niya, hindi na daw po, kung siya ba ay binubugbog. Binubugbog ng pagmamahal. Ayun, yun ang tama. So, ang una kasi, 9262 po kasi ang i-discuss natin. Yun po yung physical, psychological, tsaka, ano pa, financial. Ano po, may marital din po. Okay na po. Baka marinig kasi yung sikreto namin eh. Yun. Yung sa physical natin, tulad na po ng sinasabi ko, yun po yung nakikita. Physically po, na binugbog, sinampal, yung black and blue na siya, dumudugo, ganun po. Ngayon po, sa isang mag-asawa kasi minsan, ang nakikita na binubugbog talaga siya, makikita mo talaga. Pero minsan naman, mayroon namang napafracture na. Basag na yung buto, basag na yung bungo, na hindi naman po makikita physically po ng mga doktor. So, para pang pandagdag doon sa kaso po ninyo, kasi minsan physically lang eh, yan ang nakikita. So ang usually, ang ginagawa nun, pag physically lang tinitingnan, usually mga slight lang, mga minor na galos lang ang ilalagay po doon. Kung gusto talaga ninyong madiin yung mga asawa ninyo at ayaw na ninyong palabasin, kasi may mga nakita na kayong bago, diinan ninyo, kaya pa-x-ray na kayo. Kasi baka naman, putol na yung daliri nyo, o kaya may basag naman yung bungo ninyo. Pwede naman po yun ilagdag. No, pero ang initial po natin talaga is kailangan yung medical certificate within 24 hours po yun, no? Hindi po pwedeng lalagpas 25 hours, 26 hours, tsaka pa maisipan po magpa-medical. Yun po yung sasabihin nyo. Tapos sa ngayon po, pagka physically po na na-abuse ka, kahit black and blue ka, pero wala kang medical na pupunta sa akin o sa kay Bausi, pasensyahan na po, pero hindi po natin maisasampa yung kaso. Doon po kasi tayo nagkakaproblema. Pag wala kayong ebidensya, hindi po tatanggapin ng korte. Ang gagawin ko po, hindi ko tatanggapin, sasabihan ko po kayo, mag-private lawyer po kayo. Yun po yung paintindi ninyo, mga mother leader, kasi nakikita ko. Sigurado kasi magtatanong po yung mga kapitbahay sa inyo, lalo na yung mga nasasaktan ng mga asawa nila. Yun po ang kailangan po kasi. Dapat within 24 hours po magpa-medical. Pagka hindi po nyo ginawa yun, at hindi tatanggapin po ng Santa Maria yung medical niya after 30 hours po talaga, hindi mag-i-issue po talaga ng medical yon. Mag-medical sila, kung pipilitin ninyo, titingnan kayo, pero i-indicate nila doon kung anong date, kung anong oras kayo na medical. So kung may inconsistent na doon sa ninyo, hindi na anuhin ng court yun, matik na po yung dismiss. Pagka pa naman, kinasuhan nyo yung isang tao ng 9262, hindi na po pwede ulitin yun, no? Nakakasuhan na naman ulit ng 9262 ng pang-regular o kaya pang kasi nakasuhan na po ninyo, mag-double na naman kayo, no? So yun po ang sabihin natin sa isang tao na gustong magsampa ng physical abuse in relation to RA 9262. Nagigets po natin. Kasi dati-dati kasi, kailangan po ebidensya po talaga. Ay pasensyahan na po. Kasi dati-dati, ganun talaga eh. Kaya lang, nag-backlog na, dami-dami na, haba-haba na nung ang dami na ng folder na nag-file dun sa ni prosecutor, ngayon ayaw na niya. Gusto niya may ebidensya. Kaya yung sinasabi ko, pag may nagsasampa ng kaso, regular filing na lang gawin natin para kumpleto yung papel nyo. Kasi kung hindi kumpleto, i-dismiss lang yan. Eh di asan yung kaso mo, sayang lang. Hindi na pa walang tapos babalik ka sa akin, mumurahin nyo ako. Sasabihin nyo, anong mura yun? Sabi niyo, ikaw may kasalanan doon, na-dismiss. Wala yung demandang pinasa ko, di-dismiss lang. Walang silbi pala, wala pala kayong mga silbi. Hindi ba, una pa lang sinabihan kita, irregular na lang natin para kumpleto yung papel mo, kumpleto ebidensya ka, pasok na yung asawa mo doon. Eh ngayon, sisisihin mo ako. Di ba? So yun po ipaliwanag natin. Kailangan po may ebidensya po ngayon.
Ang isa pa, yung lalong-lalo na yung susunod dito, yung sa psychological natin. Kailangan po may psychological evaluation. Yung mga minumura sa inyo, may minumura po ba dito? O kayo nagbumura? Yan ang masakit pagka kayo nagmura, tapos pag murahin kayo, magre-reklamo kayo. Yun, sa mga minumura, sa mga pinagsasabihan ng mga sasakit na salita, na dahil sa mga yun, ay nagkakaroon kayo ng trauma, o kaya tinatakot kayo, ano bang klaseng pananakot yan, ibigay mo, o kaya kahanap ako ng iba, mga ganun ba? Diba? So yun, sa psychological naman papasok yun, kailangan po may psychological evaluation kayo. Ngayon po, sa psychological evaluation, naiintindihan namin kasi napakamahal. Dati-dati kay Dr. Sayo, 5,000 lang. Ngayon po, hindi na. Tumaas na po. Naging 10,000 na. Pataas. Depende sa session pa. Kasi po, ano na sila, iniimbita po ng korte eh. Hindi lang po isang araw lang yun, 1 oras, 2 oras na tatambay doon yung doktor doon. Hindi po. Aantayin po niya yung ano niya, yung schedule po niya. Eh wala namang binigay na oras doon kasi depende kay judge yun. Kaya tumaas po yung presyo nila. Meron naman pong libre sa MSWD. Ngayon naman, 4 months naman po tatakbo yun. So medyo matagal-tagal. Talagang tiyagaan lang po kung gusto po talaga ninyong magkaso. Hindi po yung mabilisan na yun. Basta may makuha kayong ebidensya at pasok naman yung kaso niyo, walang problema doon. Kaya walang problema sa pag-aantay, pagtsatsaga, kung sa huli naman eh, makukuha mo yung justisya na gusto mo. Yun po yung pinapaliwanag ko. At yun ang gusto ko na i-share po ninyo sa kapitbahay ninyo. Kasi meron pa din, madami pa din po yung pumupunta sa amin. Pag kayo lang sinasabi namin, talagang namumura kami. Kahit hindi harap-harapan, pagtalikod, o pupunta sa barangay niya, walang silbi yung mga polis, walang silbi ang barangay, kahit anong ano, wala daw. Kailangan pa yung ganito, ganyan-ganyan. Ganun na naman ang sasabihin. Eh yung nga po ang gusto ng court. Anong gagawin natin? Gagawin ko yung demanda, nakabinbin sa akin kasi babalik din sa akin. O, edi wala din. Sayang lang ang effort niya. Yung lakad po, yung oras, ganon. So yun po yung ano natin. So yung psychological ha, kailangan may psychological evaluation po ha, mula sa psychologist natin. Hindi po, di ba dati-dati pagka nagpa-psychological evaluation ka o psychiatrist ka, baliw ka? Hindi po. Ngayon po, kailangan po ng mga tao, yung lalo na nung nag-pandemic, nag-ano na po eh, umuso na yung mga bata na medyo parang may ano na, may kulang sa kanila kasi wala na silang, hindi na sila nakakahalubilo ng ibang tao. Yung mga asawa din, naburiw sa bahay, hindi na nakapag-marites. Diba? Wala nang bingo eh. O, diba? O, wala na, hindi na nakapag-bingo, hindi na, ano siya, na-stress. Ano nang gagawin, kung ano-anong pinagagawa sa bahay. O di kaya pag uwi ng asawa, aawayin na yung asawa. Diba? Kasi yung asawa lang nakakalabas para maghanap buhay. Tapos yung mga babae nasa loob lang. O di naman baliktad, yung asawang lalaki nasa bahay, yung babae ang nasa labas. Kung ano-ano lang sinasabi sa babae, nalalaki o kung ano pa man dyan. Diba? So yun po, kailangan natin ng tulong ng psychiatrist. Yun po yung sa psychological natin. Financial naman. Nakikita ko yung mga bata dito, matataba naman eh. Siguro sinusustentuhan naman yan ng maigi. Nako, hindi naman kayo iniwan ng mga mister niyo. Yung bata. Yun. Sa financial naman po kasi, hindi na po hahawakan po ng barangay yan o di kaya ng pulis. Pwede pong magpatawag si Bausi ng isang beses na pag-uusap kung hindi pa nag-uusap po yung dalawa regarding sa sustento. Pagka hindi na po nagkasundo doon, nagkasundo man o ano man doon, pagka sa susunod at nag-away na naman, hindi nagkasundo nga doon sa sustentong ibibigay, court na po kayo diretso. Ang kailangan lang pong dalhin nila is yung birth certificate po ng bata. Na ang nakalagay doon sa birth certificate ng bata, iyon yung nirereklamo po nila. Baka naman si Juan ang nirereklamo, si Marvin naman ang nakalagay doon sa birth certificate. So, anong nangyari doon? Hindi na po tatanggapin yun. Kung sino yung tatay ng bata na nakalagay doon, yun po ang dapat nirereklamo. Ngayon po, ang isa pang problema. Paano kung sa birth certificate, di naman nakalagay yung tatay? Di ba may mga gano'n? Hindi nila nilalagay kasi mayabang sila eh. Ito si ate sa mayabang, di ba? Sabi ka, hindi, kaya ko na, hindi ko na kailangan yung tulong mo. E nung lumabas yung bata, special. Mas malaki ang kailangan niya. Ngayon, kailangan nilang tatay, yung assistance ng tatay. Kaya lang, siyempre, yung tatay, nakita, ganun yung bata, tapos ayaw pa niya, makasarili pa siya, hindi pa niya aminin na siya ang tatay nun, hindi na magbibigay ng sustento doon kung mahihirapan ang nanay. Kailangan po talaga mag-private lawyer po kayo. Kasi kailangan pa ng reverse ng DNA, mga ganun, para mapatunayan na yung tatay is yung mga taong kinakasuhan niyo.
Ganun po yun ha. Kaya pagka kayo, nagkamali kayo at nabuo, naging pakwan na yan, o, ilagay na ninyo kung sinong tatay, huwag nyo yung sikreto, kasi hindi natin alam kung anong kinakakalabasan ng bata. Hindi po ba? Eh, kawawa naman yung bata, wala namang kasalanan yan. Kayo namang dalawa ang nag-enjoy yan, di ba? So, isipin ko yung ano yung kailangan ng bata. So yun po, dapat ilagay ninyo ang tatay kung kailangan. Kung talagang kayang-kaya naman ninyo at hindi nyo kailangan kahit kailan yung ano ng tatay, kayo na po bahala doon. So yun po ha sa financial natin. Ngayon naman mga tatay, ito ang tanong ko, sino pang namimilit sa inyo sa mga asawa nyo kung gabi-gabi? So, gabi-gabi. Kung kailangan, gabi-gabi may laro. Bawal walang laro. Sino po? Baka meron po. Hindi, okay lang po kung babae ang namimilit, no? Kung babae ang gusto araw-araw may laro, wala kang magagawa, mga kuya, no? Kasi yung mga babae dapat pagbigyan yan. Ay, naku po. Gusto mo yung sabihin niya, hiya ka lang. Kaya pala, yun na mga kuya, ha, alamin nyo. Pagka ano pala, pagod pala sila. Kaya kung ayaw, huwag pipilitin ha. Kasi yun na, meron kayong kaso ng marital rape pagka pinilit po ninyo yung isang tao. Kasi malalaman ninyo yan, bakit may marital rape, asawa ko naman yan. Kailangan ibigay niya yan kasi asawa ko. Kasi nga, yun nga, dahilan nila, napagod sila. May mood swings, so mga ganon. Tumawag na yung bata. Diba? Kaya kailangan din pagbigyan kung gusto din nila, ano. Pero kung ayaw talaga nila, eh gumawa kayo ng paraan, baka may paraan kayong alam para pumayag yung mga misis nyo. Kaya naman may mga nakakasuhan ng marital rape kasi nga yun nga, bukod sa pinipilit, kung talagang ayaw, may mga ano naman na nag-experiment. Yung mga pinapanood ninyo na kung saan-saan ninyo nilulusot na butas, yung dapat hindi naman lagyan, yun ang gusto nyong lagyan. Alam na ninyo kung ano yun. Ano yun, te? Yung butas na yun. Diba? Influensya kasi po yun na napapanood ninyo. Akala nyo, ito, gustong-gusto nga nun eh. Baka gusto naman ng asawa ko to, kaya lang hindi niya pa natatry. Ngayon, itry natin. Baka nagsisisigaw na yan kung saan natatakbo. Magugulat yung mga kapitbahay, bakit nagtatatakbo si ating ano ba ginawa mo dun? Wala naman, naglalaro lang kami, gaganon ka. Pag tinanong si ate, bakit? Pilit kang pinapasok sa diba? Kayo nga di ba? Pasensya na po ha, sa mga takpan yung tainga. Sa mga, di ba, pagka tumatay tayo, matigas yung tayo natin, di ba masakit ilabas? Nagdudugo yan yan pa kaya ang ipapasok, di ba? Masakit yun. Huwag yung kung anong pinapanood ninyo, hindi totoo yun. Totoo yun sa kanila kasi sanay na nila, gawa na nila, baka may ininom silang gamot para hindi maramdaman yung sakit. Kaya lang sa normal na tao, huwag naman. Huwag naman ninyong gawin sa mga asawa niyo. Umupa kayo doon sa Lulunggoy o doon sa, saan ba yun? Sa may, saan ba? Kaingin ba to? Yung sa FS? O saan po po ninyo yun? Kaingin po, no? Kaingin, baka may pumayag doon, 150 lang, Diba? Huwag sa asawa gawin yun. Kasi irespeto naman natin yung mga asawa niya kung ayaw. Natahimik na sa kuya. So yun lang po yung sa 9262 na ito. May physical, may psychological. Ang financial, hindi na po barangay at hindi na po police station yun. Tsaka yung sa marital rape po natin. Yun po yung mga kaso ng 9262. Ang mga pwede po magsampa ng 9262, mga asawa, girlfriend, ano pang tawag niyo, jowa, ka-live-in. Kasama po yung mga yun, mga kabit, di ba? Kaya lang isipin, ikaw ang kabit. At alam mong may original wife itong si lalaki. Kung ako sa'yo, huwag mo nang ituloy. Kasi yung ikakaso mo na 9262 dun sa lalaki, pwedeng gamitin po ng original wife yun para sampahan kayong dalawa. Yun ang magiging consequence nun. Yun po yung paliwanag yun. Kung kabit ka at binugbog ka, yan ang premyo mo. Ganun. Bakit? May nagre-reklamo ba? Pero huwag naman ninyo mangangabit naman kayo dyan at bubugugin nyo kasi wala din palang silbi. Paano kung pakain niya yung original wife nyo? O di kaya naman
wife sa inyo. Kakausapin niya itong si Escabeche, si original wife. Pinuubog ako ng asawa mo, pinapasakan ako ng kung ano-ano, gabi-gabi. Anong gagawin ko? Kakasuhan ko na siya, walang pakialam yung original wife sa inyo. O di kinasuhan na kayo, wala na. Diba? Kasi depende po yan sa original wife. Kasi kung matalino si Escabeche at hindi naman siya ang naging dahilan ng paghihiwalay ninyo at gusto din makaganti nitong si original wife mo, papayagan niya. Hindi niya kakasuhan si Kabit. Basta kasuhan ka ni Kabit ng 9262. Yun naman yun. Huwag naman parang nabuhayan ng loob yung ano dyan. Ay, pwede pala yun. Kung ako ng Kabit ko, tapos bububugin ko araw-araw. Okay, huwag naman gano'n. Kasi yun na. Depende pa din sa original wife yun kung anong gagawin. Ha? Yes po, opo. Kasama na po yung mga anak doon kaya may financial. Kasi usually naman, ang financial naman sa mga bata. Hindi po kasama ang mga nanay dyan. Kaya lang kung mga maliliit pa yung mga anak at hindi nakakapagtrabaho yung asawa, para naman may maisustento dun sa ano, kung malaki-laki naman yung sahod ni lalaki, baka pwede naman pati yung nanay, lalo na pagka nagpapadeli yan. Hindi formula ang gatas niya, dapat yung babae din, yung nanay ang pakainin mo, para madami namang makain yung anak ninyo. Ganun po yun. Opo, depende, magtalihan na ng malunggay sila. Paano puro malunggay yung bigay mo sa kanya, sabaw-sabawan mo, malunggay tsaka asin, okay na to, gaganon ka doon. Mahirap naman doon. So yun po nga, yun. Kasama po sila sa 7610, yung mga walang kakayahang alagaan yung kanilang sarili. Mga special nga po sila. Forever na po maging special. Pambata po yun. Parehas lang po sa 9262. Ang 7610 kasi yun yung promoprotekta sa mga karapatan ng mga bata. Mga below 18 years old, yung walang 18. Yung 18, opo, kasama po yun. Opo, kahit 54 pa yung PWD na yun, na special, na may ano, mayroon din pong classification yun ha. Kung special siya, is yung kulang siya sa pag-iisip. Oo, yun. Yun po yung kasama Marinig po ko po na verbal abuse. Ano pong mabuting ano na? 7610 din po papasok po yun, pag verbal abuse. Taon na, hindi ko sa tao. Hindi ko po pamilya. Hindi, kailangan po kasi, parang parehas din po yan sa psychological abuse ng 9262. Kailangan po nila ng psychological assessment. Halimbawa, yung anak ninyo, kamag-anak nyo, minumura, papa-psychological assessment po yun. Hindi, kung alam po niya na yung bata ay gano'n. Opo. Tapos, na... Minumura niya. Hindi. Narinig ko sa isang relatives niya na sinabi na ba't hindi mo isang sumagay ng mga anak mo? Ayun magkulang. Sasabihan na isama mo para matuto, gano'n. Hindi po. Isama sa mga abnormal na sinabi sa relative sa iyo. Para marites. Na-insulto ka. Siyempre, tama na. Ano magiging reaction mo na bakit talaga panahon na? Hindi lang sa iyo direct na sinabi. Narinig ko na. Ano ang dapat ng action? Pagka gano'n kasi marites lang, idaan talaga kay Kapitan. Kay Kapitan, opo, yung mga pagmamarites po kasi na yan at hindi mismo sa bibig ng tao at mismo nakita mo o narinig mo, parang hearsay lang po yan. Hindi po siya acceptable in court. Ako, wala hindi po matibig na basihan yung kanyang relatives na sinabi. Hindi, kung yung relatives niyang nagsabi na sinabi ng ganito na ano daw yung anak mo, patawag mo yung nagsabi sa'yo. Tapos harap kayo wake up. Kahit na matagal na panahon na. Matagal na panahon na po. 2 years, 3 years. Ay, hindi na po. Kasi ano po sa atin yan eh. Psychological. Yun nga, psychologically may trauma, gano'n. Kaya lang, bago po maiakyat sa amin, kailangan po na may psychological evaluation po. Yun po yun. Pagka matagal na po kasi, hindi na po maano, kasi madami na pong pinagdaanan eh. Pero yun nga, yung sabi ko, pagka hearsay lang, mga ganyan, na sinabi lang ni Marites, talagang mangyayari po niyan kay Kap muna. Para kung talagang sinabi, mas maganda po yun kasi may pirmahan na na nagpasensya si ganito kasi sinabi nga po niya yung salita. O kaya pagka tinanggi naman niya, walang magagawa, yun ang i-record po nila. Oo. Pero pagka matagal na pong panahon po kasi at may mga gano'n, syempre, madami pong napagdaanan po yung bata na maaaring ng trauma sa kanya. Naging result ng trauma niya. So, ang mangyayari po nun, hindi po siya i-accept po ng court. Kailangan po, halimbawa, 1 buwan.
gano'n, 2 buwan, okay na po yun. Kaya lang po, pag taon na po yung lumipas, hindi na po pwede Okay yun. na lang yan. Opo. Kaya pagka ano na, ay agad-agad, patawag nyo na. Ba't ganun naman yung ginagawa ko sa anak ko? Eh, pagka narinig na, kawawa naman. Kaso sinabi ka, mayroon muna. Natin po, akala ko mo, buwan na rin yung taon. So yun ang ano po, yun po ang ano natin. Opo. Pagka may special po, kasama pa din po sila sa 7610, ibig sabihin po, mas mataas po yung parusa po. Ano po? Tapos sa physical po, ito naman po ang ano natin. Pagka sa court po tayo, kasi sa DILG sabi nga, walang bawsin na dapat pag-usapan sa barangay. Pero pagdating po sa court, kailangan po, pagka slight physical injuries ang nangyari po sa bata, tinansyakan po, nasabi ng doktor, na hindi below lang po ang healing ng kanyang sugat o kanyang gasgas, slight na lang po yun, at ang mangyayari po nun, kailangan po ng CFE ng barangay. I-mediate po ninyo yun. Yun po ang kailangan ng court. Kasi binigyan ng ang court ng 60 days para ma-settle lahat ng ganung mga kaso, mga slide lang. Ngayon po, kailangan daw po CFA bago po nila tanggapin. Kasi meron na akong kaso, binalik yung folder. Pinasa ko, sinamahan ko yung client. Tinanggap nila. Pero after a week, binalik na naman, dismiss agad. At ang sabi, kailangan CFA. So nagkukumahog ang, sabihin ko na yung barangay turo, nagkukumahog ang barangay turo para mabigyan ng CFA. Tsaka as much as possible, pag may slight physical injuries po, yung mas mabilisan sana. Kasi 60 days lang po kasi binigay ng court. Ngayon ang court naman ang pinapahirapan, kami naman. Tsaka syempre barangay. Kasi kailangan CFA ni barangay, tapos gawin na namin agad, tapos ipasa sa kanila yung kaso. Yun po kailangan kasi may CFA. Pagka hindi nagkasundo, CFA talaga. Pero pagka nagkasundo naman, okay. Kasi ito ang pinakamahirap pa. Kami, hindi namin pwedeng sabihin, ay wala, suntok lang yan, hindi pa ninyo pwedeng pag-usapan, hindi ba pwedeng i-ano na lang ninyo, pagkasunduan na lang, na ganito na lang. Diba, hindi natin pwedeng i-ano yun. Kaya lang ang court, alam nyo, pagka nandun kayo, ano lang yan eh, gas-gas lang yan eh. Hindi pa ninyo na pagkasunduan yan. Dadalhin pa ninyo dito, ginanon talaga. Ginanon talaga yung client. Sa atin po, bawal po. Bawal sabihin, pero in court ka ulit, pinasilifi ulit, tapos binalik ulit sa kanila. Tapos parang i-dismiss pa yata, kasi kulang-kulang sila ng ebidensya, kasi kulang nga, wala. So, yun po ha, ipaliwanag po natin sa kanila. Kaya ako bumababa din, para mismo kayo ang magsabi dun sa mga kapitbahay niyo, mga kilala niyo. Kasi minsan, pagka pupunta sa amin, pagka sinasabi namin, hindi naniniwala. Eh pagka na-chismis na, baka sa ay ganun na pala ngayon, baka gaganon sila. Ngayon po yun, bago po kasi yun, yung binigay na 60 days sa court. Kaya naman kami ang pinipipit dito sa baba. Pagka hindi na i-ano yun, at saka sa physical injuries na regular po, yung away-away natin tayo, hindi ka ano yung bata, eh pwede na pong mag-direct filing po sa MTC. MTC po kasi ang may hawak yan. Ang 7610 po kasi is family court, yun ang pinapaliwanag ko nga. Kaya lang, kung sasabihin ko ba sa piskal, sa tingin po ba ninyo, itatanggapin yung folder ko. Pag magmamatigas ako at magmamarunong ako doon, na sasabihin ko, hindi po. Iba po ang punishment ng 7610 at saka sa regular na physical injuries, kung gaganunin ko ba, sa tingin po ba ninyo, itatanggapin yung folder ko. Eh baka pag-iinitan ako, lahat ng may pangalan ako doon na kaso, eh maghihirapan doon, hindi tatanggapin. Kaya nga sabi ko, sa pagkakataon po na kailangan natin ng tulong ng isang agency, mas maganda po na yung magpakumbaba tayo, huwag tayo kahit alam natin na ay hindi ganun yun. Pero kailangan natin na tanggapin nila yung folder natin eh. Ako nga nagpakatanga na lang ako eh. Opo. Umanon lang ako, kasi tinanggap na yung folder. Kasi kung, ay hindi po pwedeng ganyan, ganyan. Eh wala. Baka pagsarap ako ng ano doon, hindi na ako haharapin kahit kailan. Yun po ang pinakamahirap. Hindi po namin sa ayaw na isampa po yung mga kaso ninyo na gusto nyo isampa, kaya lang tinitingnan din po namin kung tatanggapin po ba talaga. Yun po yung gusto namin sabihin. Hindi sa ayaw namin, mabilis gumawa ng demand. Itatay ko lang naman ang ano nyo, yung salaysay ninyo, pipirmahan ninyo, kayo naman haharap dun eh. Kaya lang, pagka binalik po yung folder, problema din po namin. Kasi nakarecord sa amin, ba't hindi tinanggap? Magpapaliwanag pa po kami. Di po ba? Kaya yun po yung ano natin, na sana magtulungan tayo para masabi natin sa mga kabarangay natin na ganun na po. At saka kung tutusin nga po, tutulungan naman po natin sila eh, kahit regular filing pa po yan. Tutulungan naman natin sila, ipapaprovide lahat-lahat po ng kailangan para po talagang sigurado na maisasampa sa korte at may laban po yung salaysay ninyo.
Kasi halimbawa, tulad niyan, yung anak nito, yung may anak dyan, kumukuha ng sustento dun sa asawa, dinala yung anak bit, o pumunta sa bahay ng lalaki, o nakipagsigawan, nakipag-away doon, o siya na una pang nanampal. Ang nangyari, sinampal din siya, yung pala nakailag, yung anak ang nasampal. Ngayon, magre-reklamo, physical injuries. Sino ba nagdala ng bata doon sa lugar? Sino ba nagsimula ng away? Sino ba ang sumugod? Diba? Yun ang mahirap Anong gagawin natin dito? Siya naman sumugod dito, tapos ako pa ang kaano dito. Diba? Kami pa mamang problema. Dapat isipin sana ng nanay, pagka ganun na makikipag-away siya, huwag niyong dalhin yung anak. Kasi ang magiging isip naman ng korte doon, kaya dinala niyo ng anak, kasi alam niya sasaktan siya doon, para pag nasaktan yung anak niya, mas malaki ang laban niya. Ganun naman yun. Kaya lang, yun nga, slight lang yun, kasi nasampal. Siyempre sa barangay dadaan yun. So yun po yung paniwalag din yun ulit na, ikaw nagdala ng bata Hindi naman intention ng tao na ito nasaktan yung bata Kasi sa physical injuries, dapat talaga intention niya na ito ang saktan, hindi ikaw ang sasaktan. Pero lumagpas ang kamay yung bata sa bata lumagapak. So, yung sa DSWD pa dadalhin doon pati yung nanay makakasuhan, di ba? So, yun ang natin sa mga kasi minsan pupunta sa amin, iba yung kwento, pero pag nandito sa barangay, malalaman po ninyo kung ano yung talagang kwento. So, hindi naman hindi naman pangit na magpagmarites. Minsan may kakagano rin yan. Kasi doon nasusolve Kasi sasabihin mo, hindi ang nangyari kasi yan, sumugod siya Siya nagdala ng bata ang kwento ng babae nung pumunta sa barangay, siya ang sinugod, siya ang sinampal. Pati yung anak niya sinampal. Ganun po yun. Pero pagka may ganun, hindi nasabi ng ganito na ganito ang nangyari dyan. Mas maayos ni na Papa, tsaka si Bawang sinapin yung kaso. So, yun po yun na sana naliwanagan kayo sa physical injuries ng Kaya kung sabihin mo sa lahat ng bawang sa inyo, magpapalmin ninyo, magkakalpin ninyo. Sabihin ninyo yung mga magulang kaya sa mga diba? Magkagalit. Ang ganda ng buka, ano lang yung pinapalit ng gagawin tao. Nanay, ikaw kalpin ko. Diba? Ang hirap naman yung consider sa mga anak na alam naman nilang kasaway. Kaya yung ginagawa po natin ko, naninimod po nila lahat ng virtue nila, pati mga bata. Pinuputang mo po sila by Friday, gano'n kaya Monday. Lahat po yung bata at yung mga magulang. Pagka po ang naging sa akin bulo, pagka-apat na beses na po na lagi yung nasasakit sa ulo, kaya sa virtue yung mga anak nila, gagawa na po nila ng report, papasa yung SWD tapos nakasuhan na po sila. Ang magiging punong-punong na 10 araw hanggang 20 araw, at yung pinakamataas po ng isang buwan. No, may bayad pa po yun, magbabayad po ng 1,000, mahigit pa. Depende po kung ilang days na po yun. Yun na po yung ano ng mga magulang. Kaya yun yung sabihin niya, parang na stock po sa curfew ng mga Sa curfew? 17 kilo. Sa 18 na po. Yung mga minor po talaga. Kasi responsibility po ng mga magulang Yun po yung kaya din gusto ko pagkatapos ito, pero bakit exercise lang naman ako. Gusto ko yung mga kabataan, yung mga tigas ang ulo. Yun ang mga pagtahin nyo para yung mga sa akin. Oo, kasi minsan, pagkakalang sila, kasi ganun mga edad, hindi sila nahihiya sa mga magulang nila, sila pang sa magulang, no? Yun naman yung pinakamahirap alam mo yung naan nila ko, na ikaw ba nanay nito, hindi mo masabay, hindi mo ganito, isa sobrang tigas ng ulo ng anak. Kahit ako iiyak yung nanay, yung tatay dyan sa harap niya, wala balit, ganun balit, ang sarap yan sa balit ng ganun. Kaya lang, positive ang magulang yun ang problema ko. Kasi kung ano yung gusto ko sana gawin sa anak, gawin ko sa anak, ay, huwag naman mo, ay naku, ikaw ang unang-unaan, papakilang siya lang, sasabihin mo siya, paano mo makapatay mo anak kung sabihin mo? Diba? Yun ang naman ko kasi, kaya mas maganda parents, kaya yung sino yung pinamatigas ang ulo. Yun na, kasamahan mo. Saan mo yung mga magulang, parang hindi yung mga magulang. No? Parang hindi makitin yung mga anak, hindi naman sila lang, hindi sila kasama sa mga ko. Kasi baka may makitin yung mga anak, hindi wala namang kinalaman. Hindi yan sila mapapagalitan. Kasi yung problema ngayon. Kasi sinabi, hindi ba kasi ulo, hindi ko na kaya. Pero gagawin natin, bibigyan sa gobyerno. Paano kung nagpapagiging mo sa DSWD, nag-test na natin na kinuha ng gobyerno, tapos ulit mo siya ang bibigyan naman sa inyo. Diba? O, di ba sasabihin mo, kaya naman ng gobyerno na napatid mo yung anak mo, bakit ikaw gusto na, gusto naman hindi mo na napatid. Yun ang naman natin Kasi, sa gasto, sa mga kaya na talagang kumilos. Kasi sasabihin, may mga pinapakain pa ako, may mga kapatid pa siya. Di ba talagang pala hindi mo pala kaya. Masakit man, kaya lang po yung buwang tumalan. Yun ang nangyayari po, yun ang nakikita. Kaya ano po ba? Okay pa po ba tayo? So yan po sa 2610 RA 9 so parehas lang. Ang pagkakaiba po, sa 2610 kailangan po natin ng birth certificate kasi minor po ang complainant po natin. At saka yung mga special, kailangan po natin yung mga PWDI po nila. Yun lang po kailangan natin. So yun naman sa acts naman po natin, sino po yung mga nalalasing dito, yung mahilig umanos kasama. Lantay-lantay. Mare. Oh, mare, ano talaga natin nakita sa may akbay. Pero po talaga dalawa. Kaya mare, pag ganito suot po, kasi nakakasilex, kasi nakapipicture si mare. Diba? Mare, lang na ako, pag makikita ko sa nakakawakan. Diba? May dadantay pa, nakakalik. Ano ba? Ano ba yung ginagawa nila? Yun, pag-ingat po tayo ng mga kasi baka mamaya, okay kayo. Hindi na nagpupurutan, hindi kaya magkakalaan kayo, magkakakusina. Di ba, ano yung biro-biroan? Minsan pag ginagawa mo yung mukha. Pagka umiwas yan, iba yung nakawakan mo. Sabihin niya, nilamas niya yung, di ba, yung mga magiging dyan. Ito kasi yung hapos natin, ha? Pero sa upside, yung sinasabi ko sa inyo, kung talagang nakita nila talaga kung babas sa ginagawa. Kasi yun nga, minsan lang sila yung biro-biroan lang na ganun-ganun. Di ba, kung sasabihin mo sa akin. Lalo na pag nandito kayo, kung mamaya kayo sasapakan ng kaso. Makapunta kayo sa akin, tatapos lang natin pag-usapan to, tapos kayo to. Di ba? Lalo na kayo mga nagtatricycle, ha? O, ilan na mga nagtatricycle, kayo po yung mga usually na nagkakatulungan. Kung hindi kayo ng tulong, kung pwede ibaba nila. Huwag kayo ang takatak at ibababa. Ayan? Hindi ko muna dyan sa chances. Hindi ko ninyo.
kinabukasan, may customer yung rate, natawag kay bosses, pumunta sa akin, kinuha kayo, tulong. Di ba, wala na kayong ginawa, sabi niya, pagkaya daw niya yun eh. Kaya sasabihin sa akin, kasi hindi nila ako igaling ko yun sa chances. Yung pala siya, kaya diba? Kaya huwag na kayong pumayag sa ganun. Mahirap na. O di kaya naman, hindi nasiyakan kasi nagreklamo. O di kaya hindi nyo binigyan ng ganun, pera. Pero naman kailangan minsan ng mga ganun, di ba? O kung sa pangit, kaya sa'yo, di ba nagsabi. Yun po kaya ingat po kayo sa mga sinasabi nila. Mga modus-modus yan, baka nabalitaan, kung may luwas sa ano yun, kaluwagan ba yun? O may pera to, o kung may lang kasi, pwede pa lang punterya. Yun, kaya minsan yung mga rice driver natin, yung nagkano, kasi nasabi ko, so, hindi ba? Aalalayan mo lang ang pababa, sasabihin pa, inano mo, hinawakan mo, hindi kaya naman, kakaalalayan mo talaga, nagulas yung kamay mo, sa iba naman nakawakan, kasi nalasing. So, ingatan ninyo. Oo, magkano, ate, dito na tayo, paano kayo? Pagkalasing nalasing talaga, sabihin ninyo, ibigay na. Kapag kasalamak sa inyo, matutulog ka sa rice ninyo. Huwag ganito sa kayo. Pag iba masimulan nyo sa, ang tawag dito? Sa toda, oo mismo. Ate, sa police station. Kami baka sabihin naman, hindi naman ng English. Sa barangay po. Pagka talaga makatulog natin, hindi na nyo maalala kung saan siya. Ate, pwede hindi sa barangay. Doon natin nilagay. Sa barangay na po, kasi walang kasawat siya na kayo, babalik ng police station, galing ng bakas. Diba? Sa barangay po, pwede po niliwanan. Hindi kaya, hindi ako magpaglasyon, baka pang hindi nyo alam, galing naman sa police station. Sabihin nyo na natin, ay, pwede, sumabay sa akin, hindi ko naman alam kung saan kayo, dito natulog kayo, makabalik na doon. Para at least una. Para safe kayo. Kasi mahirap po yun, di ba? Kinabukas ka, bulag ka lang, sarap ka magtulog mo, sabihin may hinakasan ka lang. Hindi naman hinakasan ka o hinakawan ka lang, di ba? So yun, para dito sa mga yun, dinagdag lang yun. Kasi baka mga kamag-anak nyo, asawa ka na kayo, ingat po sila sa panahon na yun. Hindi po kasi natin alam yung isip ng tao. May susunod eh, nakausap ko na, okay na. Tapos kinabukasan, ay hindi daw, dapat daw namin kasi balita ko may 50,000 daw ako kuha. Ano sabi? Ako, kaya nga eh, pero bago sa akin lang, kung hindi ko tutuloy, magkakaroon sa mga ko. Sa akin ka talaga magtanong, di ba? Nakakaulong ka na, pera pala, sa akin panilinan, di ba? Sa akin daw magtatanong, di ba lang naman nilalapag dito sa akin, pero hindi ko naman natatanong na. Tandaan nyo yan. Mamaya sabihin nyo, kaya pala kataas ng silang mo ngayon, may 10,000 pala sa mga gold, baka sabihin nyo, hindi ko nga alam kung magkano yung mahihingi at sa mga dalos-dalos na yan, di ba? Nakakaano lang talaga ngayon na yun ang hinihingi ng tao. Yung pera lang, para okay na, kahit nasilipan ka lahat, nabiguan ka lahat, buong katawan mo nandun na. Pero sabihin ko naman, o yung mga cyber din po natin, sa cyber crime, yung mga video ng mga panakatawan, kailangan kasi natin ng mismong video, no? Kung ano yung galing, lalo na nagpasapasahan, o pinos, kailangan po natin kasi mabutan ng cyber crime ng ulibas, wala po kami dito sa ukawi nun. Kaya talagang maano po yung victim sa ulibas. Eh minsan, ihirapan na, ayaw pumunta doon. Yun na nga, pagkayari, pang blackmail pa yung video, 100,000, 150,000, pero pang 500,000, ito, parang gusto ko naman imatay, ang mga mas malalakas sa gahasa, yung gahasa, magkano lang ba yun, 100,000 lang yata pinangalan nila, gusto ko sabi ko na, huwag kami magpapakita sa akin. Pag sa uso na sila yung nagkahasa yan, ay pumunta kayo sa akin, gusto pumunta, kaya na kayo ng ulan. Hindi ko natatanggapin. Kasi ang hirap eh, 3 beses, 4 na beses, kung gano'n. Pero yung hirap naman din ang pumunta. Oo, ginawang business na. So, tingnan natin yung mga kumakaso sa atin. Saka yung mga kababayan ninyo, kailan pala kayo may kuya, yun yung kuya. Kung makapansin nyo, bago po ito, kasi may mother leader, kailangan na yun ng clearance. Eh, tingnan na lang po saan sila ng clearance mula po sa barangay kung saan sila galing. Mas maganda din po na kahingan din po sana sila ng clearance mula kung yung sa mga apartment, bago sila sana magpakuha sa kanilang apartment, eh meron silang makuha clearance kung saan sila galing ng barangay. Katulad po ng duhat, pinasa na po nila yung ganong ordinansa nila. Nasa first hearing pa po yata sila, kasi second hearing na sila, na dapat po lahat po ng mangungupahan sa apartment nila, eh may clearance. Para malaman po, kasi baka may kaso sa barangay nila, sa munisipyo kung saan siya galing, tapos nilipat po sa inyo. Ang ano namin doon, isa lang ang batsa dapat ang meron ganun eh, kasi lagi-lagi na doon eh, opo. Tapos yun nga po, dito din sa wakas ninyo, kasi balagtas, wakas. Diba? Tulad ng isang kasong iyak ng iyak sa'yo, eh magulo pala kung saan siya galing ng barangay, maraming record na pala sila doon. Eh, hindi ko lang nalaman yun. Pero kung meron siyang mga clearance sa ano doon, at least malalaman natin. Yun yung trabaho ng kuya. So ang ano dito, mga tanod po ang sasama, no? Pero sana, expected ko po na walang kuya makakasuhan ng rape, ha? Siguro din po yung pag-sabi. Ako, contrary po ito. Kaya po ang station natin, umuupo na dito kasi umuupo na po ang ano nila, ang native land nila. Mula ba siya hanggang ano? Kasi sabi ko, masarap ko lang taga dito sa Bulacan, kaysa sa ano? Sa ibang opo, Bicolan po. Yung mga nakasuhan namin na auto last year, no? Halos lahat, ang native land nila po is Bicol. Asawa ng taga dito sa atin, agay yung medyo naman natin kasi yung tuntirya natin eh. Kung hindi naman natin kalalayasin, yung gano'n, yung ganito, mga may seminar, sila ang mag-join para marinig sila kung ano yung hindi nila dapat gawin. Dapat hindi nila ulitin, dapat magbago na sila. Hindi naman nakagusto natin, hindi naman lahat nagalit sa kulungan, inugustahan na natin. Pero yung gusto natin, kung ano man yung nagawa niyo, kung malaki talaga ang effect ng social media din. Kaya ngayon sabi ko sa mga magulang, kasi naging ano lang din naman yan, kasi nga nung pandemic, lahat online na, online class. Pero kung wala yung mga online class na yan, pwede lang tagalin yung cellphone eh. Iwan na sa labas ng school. Eh, ngayon po kasi tulad nung summer, yung ano na yun, heatwave na yun. Biglang nag-stop sa school, hindi naman pwedeng stop yung school, tapos mag-extend. So kailangan nila mag-online. Magagaling po yung mga ano natin, magagaling po yung mga bata. Hindi mo lahat ng, dapat yung nakakita ng mga bata para matakot eh, di ba? Yung mga nabaril. Hindi, dinocross yung mga dugo, dapat yung mga pinapakita para matakot sila, di ba? O yun. Mas ano eh. Saka minsan yung mga magulang, saka kukuha nila, mas tayo ito, yung mga ano nila, mas magagaling sa akin. O kayo na yung mga IT kayo ha, bawal po kayong mga ano doon, maglulog ng mga ano doon. Yun, kasi talaga, mag-a-alert yung mga computer nila, pagka iba yung site kami na binubuksan mo. Eh sa atin kasi hindi ko kaano. Yun ang kulang. Pero kung tutusin, nakadalaga yung ng social media. Kung meron, hindi mo na may isip na gawin sa kasama mo yung gano'n. Di ba? Kasi dapat ano mo. O yung mga bata, nagmumura na kasi sa pinapanood nila. O di ba? Yung mga iba, magbakatalo sa Androids ng sayang ang tato, di ba? Kasi nasa nakikita lang kasi talaga natin, nakala natin, mga magandang gawin, mga ganun, magpapakita ng mga kung ano-ano dyan, kung ano nakikita eh. Kasi sa isang bata, pag nakikita niya, ako sandali, nakikita ko sa naman yung akin, o i-picture na yung kanya din, ipupost din niya. Diba? Yun, talagang ano talaga natin sa mga lagi-laging sinasabi talagang sa mga magulang po, pasensya na po, kasi talagang tayo po ako nang magbabalay sa ating mga anak. Hindi po talaga sa mga teacher, yung mga sa school, pero tayo po talagang mga magulang. Kaya nga nakakalungkot lang, minsan yung mga magulang, sila ba ang nakakagusto sa mga anak, yung sorry, yung mga hirap. Kaya yun, kailangan tayo, mga mother leader, mga pag may nakikita kayo dyan, kausapin niyo kung ano dapat gawin sa mga anak nila. Hinihingi na namin ng tulong, hindi mo yun pala. Kasi hindi ko din po kaya
hindi namin po kaya, na lagi po sa amin, kasi nila sunod-sunod. Yung iba po, hindi po talaga namin makakausap eh. Minsan po kasi ang isang babae o isang bata, kailangan din, may labas mo yung gusto niya ilabas eh, yung sakit ng loob niya, kung ano nararamdaman niya. Kaya lang hindi po eh, kasi magkukunsyon po siya ng oras, paano nakapila po yung akin. Diba? Tulad ng hapon, may isa tayong barangay, hindi niya nalaman na malala pala ang ginagawa namin ito. Kaya nang pagkasunod ng asawa. Eh, hindi na sinasabi. Naku, malala ang ginagawa pagbubugbog dyan, nahawakan sa mga sinabi mo, parang patching bag lang. Eh, kung nalaman lang ng bawsi, hindi sana pinubuhin na namin. Eh, wala eh, kulang. Kasi may nagkaramulan na naman sa harap niya. Eh, paano yun? So yun, tulong-tulong na lang po tayo. Para gusto natin natin tahimik. Eh, tahimik pa naman yung oras, kaya pa naman. Kaya napagalabasan na naman yung mga batang ano. Ang ano lang natin kasi sa university, Oo, may mga anak ko na... Hindi naman kumain ng machine eh. Di ba po na talaga siya, antipona? meron akong antipona dyan, yung kasawang payat-payat. Ano ba yun eh? Ang nanay siguro na yun. Oo, ano yun?